boss, nabalitaan niyo na ba ang Rock Supremo? Ito ay isang interpretation ng Ballet Philippines sa isa sa mga kwento ni Andres Bonifacio. Yan ang tinunghayan ni Leylin Caragay para sa Cultural Review. Good morning mga boss! Simula September 5 hanggang October 5 ay diniklara ng National Teachers Month ang buwan na ito. Kaya naman, kasabay ng pagdiriwang na ito ay ang Ballet Philippines na performance on rock music or Rock Supremo on Andres Bonifacio. Kaya tara at samahan niyo akong panoorin ito. So sir, how did you interpret the 150th year of Andres Bonifacio into a ballet? For the 150th year of Andres Bonifacio, Ballet Philippines in cooperation with RockEd. RockEd ay isang NGO na nagpo-focus talaga on music and education. Naisipan naming mag-collaborate. So merong isang buong album to. Nagawa ng ilan sa mga pinakasikat nating musikeros. Yun, na pinapamigay din siya ng libre as a free download. Pero para mas lalong maintindihan ng mga bata, naisip naming ipalabas sa isang ballet. So yung sayaw, bagamat wala siyang salita, malalim din yung nasasabi niya. No? Nasasabi niya yung mga bagay na hindi nasasabi sa salita. More of the emotions, tapos kung paano kaya yung pakiramdam no, nung pagsali sa revolusyon, yung pagkawala ng asawa, ganong klaseng mga ideya. So itong palabas na to, Rock Supremo, ay napaka-special niya kasi isa siyang napaka-makabagong pag-present. So makikita natin dito yung mga eksena na alam na natin, yung pagpunit ng sedula, ganon, o yung paghuli kay Bonifacio, pero hindi ito naka-sequence ng linear, hindi magkakasunod yung mga eksena. Pagkos, more of sa emotion siya nakabase. So, ang ginawa namin to para sana'y magkaroon ng interest ang mga bata na sa buhay ni Bonifacio. Sana sila mismo ang mag-research, maghanap ng sarili nilang opinion tungkol doon sa nangyari sa kanya at sana'y maka-inspire ng bagong mga bayani. Meron din konting creative license. Yung huling kanta, kung mapapansin nyo, isa siyang imaginary letter ni Bonifacio na sa palagi ko napakaganda kasi nabibigyan ng closure yung kanilang medyo pag-iibigan ni Oriang, ni Gregoria de Jesus. So, yung ating mga manunulat, kumbaga hindi lang sa mga facts binase yung mga kwento ng mga music, kung hindi, lampas pa doon. So, para talaga to sa mga tao sa ngayon. Kumbaga, 150 years after nung pinanganak siya, 100 years after nung revolusyon, isa tong pagbabalik tanaw at isang pag-uunawa muli. As an artistic director po, how did you came up or how did you inspire or became inspired with this kind of ballet or yung kay Andres Bonifacio po na kwento? Ako personally talagang matagal ko nang iniisip yung buhay niya at saka isa sa mga, sa palagay ko, mahalagang kwento ng Pilipinas na dapat talaga pinag-iisipan na ikikwento muli para mas naintindihan natin. Mas sasabihin mamaya sa palabas namin kasi yung especially sa mga problema natin sa ngayon, for example, mabalik tayo dun sa ideya na kailangan natin mahanap kung ano talaga yung katotohanan. So kay Bonifacio, may mga area na matatawag nating gray area, hindi ba ganun kasigurado tayo sa mga naganap sa buhay niya kung bakit nagkaganon. How do you encourage a younger generation or mga kabataan na katulad ko na manood ng ganitong klaseng palabas? Sana manood kayo ng ayaw palabas. Hindi, so, dahil nga napaka-makabago niya, mapapansin mo na video, makulay siya, nakasalita yung mga dancers. Binibigyan natin sila ng isang palabas na hindi pa nila nakikita sa palagay ko. At sa ganung paraan, nakakakuha din ng kanilang atensyon. Kasi pag sabihin mong pure dance siya or pure theater, medyo sawa na rin yung ibang mga sa kabataan natin. Kasi mabilis yung tingin ng mga bata, sanay sila sa internet, sa yung maraming mga images. Kaya ganun din yung aming approach. So lastly po, yung mensahe naman natin sa ating mga audience. Any messages po sa akin? Kung may pagkakataon po kayong panoorin ng Rock Supremo, palabas siya ngayon at bukas dito sa GSIS. Sa weekend, nasa CCP Little Theater po siya muli. Pero pwede nyo rin siyang hanapin sa internet. Pwede nyo i-download ang mga music doon. Ang music namin ay gawa ng maraming banda, kabilang ang Radioactive Sago, si Glock 9 may ginawa, Evidancel, Sandwich, si Kai Honasan at marami pang ibang mga musikero. So hanapin niyo po yan, Ballet Philippines sa www.ballet.ph or sa SoundCloud po, doon mahanap ang music. Hanapin niyo po ang RockEd. Ang pagtatanghal na ito ay sumasalamin sa mga nangyayari noong mga nakaraang panahon at sa mga nangyayari sa panahon ngayon.
Kaya naman sana ay ang mga pangyayari na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli ako po si Laylin Caraga para sa Cultural Review.